Ano ang mahalaga sa Diyos? At ano naman ang sa atin? Ano sa tingin mo, kapatid? Mahalaga ba sa Diyos kung ano ang ating sinasamahang grupo, relihiyon o paniniwala? Mayroon bang kinakampihan o pinipiling grupo ang Diyos na mas binibigyan niya ng pabor? Kung ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay nag-uutos, ano ba sa palagay natin ang pinakamahalaga sa Kanya na maaaring magawa natin? Hindi ba't ang sumunod tayo sa Kanyang utos na dapat ay pag-ibig sa kapwa? Bakit parang mas mahalaga pa ngayon sa atin ang simbahan at mga paniniwala? Makatwiran ba na magtakwil ng kapatid dahil kaiba sila sa paniniwalang itinuturo ng pinagsisilbihan nating simbahan? Nasaan ang pag-ibig roon na dapat ay mas mahalaga? Bakit marami ang may kinakampihang relihiyon, samahan at grupo na sa kanila ay mas nagbibigay pa ng pera at tulong kaysa sa mga kapatid na mahihina at nangangailangan? Bakit nga parang mas makapangyarihan pa silang mga simbahan ngayon sa ating buhay? Silang mga relihiyon at paniniwala kaysa sa tunay na Diyos na nangungusap sa atin, na siya nang ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Paanong sinasabi ng mga simbahan na sa Biblia galing ang kanilang aral? Kung gayong wala namang sinasabing gayon ang mismong Biblia, mas naniniwala pa ba tayo sa kanilang mga tradisyon, utos, aral at mga ritual kaysa sa sinasabi ng Biblia na natapos ng lahat? Bakit nga ba mas pinaniniwalaan pa ang sinasabing aral ng mga simbahan na hindi pa raw natutupad ng Panginoong Hesus ang lahat ng kanyang mga pangako? Ayaw ba natin talaga na maniwala sa mga sinabi ng Panginoong Hesus sa Biblia na ang lahat ay magaganap at matatapos na noon sa kanilang henerasyon? Sinabi ito ng Panginoon. Matthew 24, verse 34 to 35. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Ayaw mo na ba sa mas malinaw na sinalita ng Panginoong Hesus? Bakit mas gusto pa natin ang hinuhula lang ng ating simbahan? Hindi pa ba tayo naniniwala rito dahil sa hindi ito ang itinurong tradisyon sa atin na ang Panginoon ay hindi pa raw tumutupad sa lahat ng kanyang mga ipinangako noon? Ang relihiyon ay kukupas at magpapalit. Mga tradisyon ay mababago. Mga aral ay mag-iiba at mapapalitan. Ang mga simbahan ay maluluma at masisira. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili pa rin tapat sa katotohanan ng kanyang mga ginanap na. Panghihinayang pa ba sa atin na mapalitan ang mga pinagsikapan nating aral-simbahan kaysa pagpanig sa katotohanan ng salita ng Diyos kaysa sa utos na pagmamahal sa kapatid? Ayaw mo pa ba sa New Covenant ng Panginoon? 1 Corinthians 13, verse 2. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. Mark 12, verse 30 to 31. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. 1 Corinthians 13, verse 13. But now faith, hope, love, abide these three. But the greatest of these is love. Tayo, sa ating gawa ng pag-ibig at kabutihan sa kapwa, ang tunay na katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi tayo sa ating relihiyon at paniniwala. Hindi dahil sa ating ginagawang mga ritual, tradisyon at paraan ng pagtanggap at kahit pagkakilala pa sa Diyos. Tayo sa ating pagsunod sa kabutihang utos ng Diyos. Hindi dahil sa ating pagbibigay ng pera
na iniutos ng ating pinaglilingkurang simbahan. Hindi dahil katulong tayo sa pagpapaganda at pagpapalaki ng simbahan. Hindi dahil kabahagi tayo at katulong ng kanilang pagpaparami ng miyembro. Hindi dahil sa galing at paraan ng pagpupuri ng ating bibig, lalo na't hindi dahil sa natutunan nating mga paraan ng pagdarasal at pagtawag sa Kanya, kundi tayo na sa ating pagsunod sa Kanya. Kapatid, ano man ang iyong relihiyon o paniniwala, dahil ang Diyos ay mabuti, tayo na Kanyang ginawa sa Kanyang wangis na may kabutihan, ay karapat-dapat lang na gumagawa rin sa kabutihan. Kaya nga ito New Covenant o bagong kasunduan na. Hindi na dapat na paiilalim pa sa mga mapang-ibabaw na paraan ng mga batas panrelihiyon. Tayo na sa ating sarili ang magdadala ng sa atin ay kahahantungan, maging sa buhay man o kamatayan, at hindi na ang Diyos na mabuti nga at mapagpatawad, nang Kanyang bigyan ng lahat ng bagong kapanganakan sa pamamagitan ng isang alay na tinupad ng Kanyang anak. Iyon na ang bagong pag-asa at bagong panimula para sa lahat. Huwag nating sayangin. Piliin natin ang Diyos una sa lahat. Hindi na mababago ang Kanyang kalagayan bilang Panginoon nating lahat. Nakilala mo man Siya o hindi, ay mananatili Siyang Panginoon sa walang katapusang panahon. Hindi na maitatanggi at mababago pa ng sino man. Ito na ang Kanyang pagtatagumpay para sa habang panahon. Sa atin na ay ang pagpapatuloy ng buhay kapiling ang Diyos sa walang hanggan, kung mananatili sa pagsisikap na makasunod sa iniutos niyang pag-ibig sa kapwa. Kung magkasala man tayo, ay hindi na sa pagsadya. Hindi na nagpaplano pa ng gawang makasasama sa kapatid. Sa ganito ay mahalaga sa Diyos. Ang sa atin ay ang pangako ng buhay, kapiling ang Panginoon.